Elbaf. May isang hammer na higit pa sa isang simpleng sandata. Ito ang Ragnir, ang Warhammer na may sariling buhay, na ngayon ay hawak na ni Loki. Ngunit bago pa man ito naging sandata ni Loki, sino kaya ang unang master nito? At may koneksyon kaya siya kay Joy Boy at sa legendary Devil Fruit ng Elbaf. Sa video na ito, tatalakayin natin kung sino ang dating may-ari ng Ragnir at bakit napakahalaga nito sa kasaysayan at future ng Elbaf. Ang pinakamalakas na theory, posibleng si Joy Boy at ang unang wielder ng Ragnir ay magkaibigan. Paano ba ito naging posible? Una, si Joy Boy ay simbolo ng kalayaan at kasiyahan ng mga tao. Eksaktong ideolohiya ng mga higante ng Elbaf para manaliti ang kapayapaan sa Elbaf. Pangalawa, ang Ragnir ay 100 years nang nagbabantay sa legendary Devil Fruit ng Elbaf, na pwedeng 800 taon na itong nagbabantay pagkatapos ng pagkamatay ni Joy Boy. Panghuli, may malaking stauhat sa Maria Joa na nakatago at ipinakita kasama ni Imu na isa rin itong posibilidad na talagang giant si Joy Boy. Kung gayon, simulan na natin ang teorya ng dating wielder ng Ragnir, posibleng dating hari ng Elbaf ang totoong wielder ng Ragnir, pati na ng legendary Devil Fruit ng Elbaf Kingdom. Dahil sino ba naman ang pwedeng mag-wield ng isang makapangyarihang weapon at isang napakatinding Devil Fruit, kundi isang hari na kayang proteksyonan ang kanyang sariling kingdom. Isa pang nagpapatunay ay sa castle ng Elbaf nagbabantay ang Ragnir sa legendary Devil Fruit. Sa lawak ng lugar sa Elbaf, guys, bakit sa castle pa napili ng Ragnir na magpunta? Pwede naman sa mas delikadong lugar, gaya ng underworld ng Elbaf. Kaya mas pinili ng Ragnir na sa castle bantayan ang legendary Devil Fruit ng kanyang wielder dahil sa castle ng Elbaf talaga siya nakatira kasama ang hari. At isa pa, guys, tinawag na national treasure ng Elbaf ang Devil Fruit na ito. At legendary guardian naman sa Ragnir. Posibleng konektado talaga ito sa maalamat na hero ng Elbaf o isang tanyag na hari ng Elbaf. Si Joy Boy at ang hari ng Elbaf ay posibleng magkaibigan dahil si Joy Boy ang nagsisilbing peace sa Elbaf Kingdom dahil nababalot ito ng puro karahasan at digmaan ang kaya posibleng isa ring mabuting hari ang nagmamay-ari ng Ragnir at ng legendary Devil Fruit. Posible ring kasamang sa natalo at napatay ng grupo nila Imu itong dating hari ng Elbaf. Posible rin, guys, na ang dating nagmamay-ari sa legendary Devil Fruit ng Elbaf ay ang kaaway ng hari ng Elbaf. At ang Elbaf ay nahahati sa dalawang kingdom ng mga giants na puro pakikipagdigmaan na walang tigil, na hanggang sa dumating si Joy Boy na siya ang nagbigay ng peace sa Elbaf. Siguro, guys, si Joy Boy ang nagbigay sa hari ng Elbaf ng legendary Devil Fruit at inutusan niyang bantayan ito at pumili ng karapat dapat na kumain ng legendary Devil Fruit na ito. Kaya siguro itong Ragnir ang napili ng hari ng Elbaf na sarili niyang weapon na bantayan itong legendary Devil Fruit ng Elbaf para na rin sa future at sa kapayapaan ng Elbaf. Kung tama ang theory na ito, hindi lang basta sandata ang Ragnir, ito ay key item sa Elbaf Arc at baka may role sa pagbabalik sa alaala ng Void Century at pagpapaalala ng pangako ni Joy Boy sa mundo. Gayon din ang pagpapakita kung sino talaga ang Sun God Mika na true inheritor ng freedom. So, sino nga ba ang unang may-ari ng Ragnir? Dating hari ba ng Elbaf na isang tanyang na hero o si Joy Boy ba mismo? O ang sinaunang Mika? I-comment nyo sa baba kung ano sa tingin nyo ang totoong origin ng Ragnir at baka masundan natin sa susunod na chapter ang sagot. Huwag kalimutang mag-share, mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification sa baba hanggang sa susunod ulit.